Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Tumayo si Ye Changqing sa harap ng mesa, na may nakalatag na piraso ng malinis na puting papel, hawak ang brush na may mapagnilay-nilay na ekspresyon. Ang lahat sa paligid ay nagpigil ng hininga, sabik na pinagmamasdan siya. Si Yan Bingxian ay nakatayo sa tabi niya, magkadikit ang kanyang mga kamay sa pananabik, masayang iniisip, si Ginoong Ye ay malapit ng sumulat, inaabangan ko ito. Si Wong Mo ay ibinaba ang kanyang tingin ng may pag-aalala, nakakaramdam ng pagkabalisa, iniisip sa kanyang sarili, nag-aral ako ng calligraphy mula pagkabata, at hindi ko kailanman naabot ang antas ng paglalagay ng brush sa papel ng may intensyon. Tumingin siya kay Ye Changqing, ang kanyang puso ay hindi mapakali at isang bamulong, tumutulong sa akin ang binatang ito. Ngunit kung hindi niya talaga kaya, tiyak na siya ay mapapahiya ni Qin Chongan. Si Qin Chongan ay ikiling ang kanyang ulo kay Lu Raiyi, tumatawa ng matagumpay habang sinabi, Manager Lu, ang Qingfeng Luoyu Pavilion ay malapit ng masira ng hanggal na taong ito. Lumingon si Lu Raiyi upang tumingin kay Ye Changqing at, sa paglalagay ng kanyang tiwala sa kanya, sumagot, hindi naman tiyak yun, mataas ang pagtingin ko kay Ginoong Yi na ito. Si Ye Changqing sa sandaling ito ay wala pa ring ideya sa kanyang isipan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinimas ang kanyang baba. Iniisip, ano kaya ang isusulat ko? Makalipas ang ilang segundo, iminulat niya ang kanyang mga mata at masayang bamulong, nakuha ko na. Ibinaba ni Ye Changqing ang brush sa kanyang kamay at masayang sinabi, susunod, panoorin ninyo ako. Isinawsaw niya ang brush sa tinta at may maganda at may kumpiyansang kilos ay nagsimulang sumulat, ang enerhiyang nagmumula sa mga karakter ay tila maangin na parang naglalaman ng 100 dalisay na mga bulaklak na ganap na namumukadkad. Matapos ang ilang sandali, si Ye Changqing ay ngumiti ng may kasiyahan at sinabi, tapos na, dahan-dahan niyang ibinaba ang brush sa patungan. Si Yan Bingxian ay hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa at isang hinimok, mabilis, ipakita mo sa akin. Si Qin Chongan ay hayagang nagpakita ng kanyang paghamak, ikinaway ang kanyang kamay ng may pagwawalang bahala, at nanlaban ang kanyang mga labi, sinasabing, tingnan ninyo ang kanyang paglalagay ng brush, magulo at walang kasanayan, ano kayang magandang maisusulat niya, mas mabuting huwag nang dumihan ang aking mga mata. Dito, nang makita ni Yan Bingxian at Wong Mo ang gawa ni Ye Changqing, sila ay natulala sa pagkamangha. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Nauutal na sinabi, ito ay, habang sila ay nasasalubong ng nakakasilaw na gintong liwanag na kumikinang ng diretso sa kanilang mga mukha. Sa puting papel, ang 5 karakter na, dahil siya ay napakaganda, ay lumitaw ng napakasigla at elegante. Naglalabas ng isang maangin na kalidad na parang ulap na patuloy na kumakalat sa isang mahiwagang paraan. Si Wong Mo, na puno ng damdamin, ay bumulalas, ang paglalagay ng panulat sa papel ay namumukadkad ang mga bulaklak, tunay na namumukadkad ang mga bulaklak. Si Yan Bingxian ay namula ang kanyang mga pisngi sa kahihiyan, pakiramdam na parang nakikita niya si Ye Changqing nang umingiti sa kanya ng may pagmamahal, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan, bumulalas siya. Dahil siya ay napakaganda, ang maikling 5 karakter na yun, tila nararamdaman ng isa ang marangal na tindig ng kanyang magiging asawa. Si Wong Mo ay nakaramdam din ng kanyang puso na nanginginig, pumikit at nahihingal habang tinatasa. Kapag tumingin ng mas matagal, ang aking puso ay tila sumasabog, kapag lumapit ng kaunti, ang aking buong katawan ay malapit ng matuno. Nang marinig ito, si Qin Chongan ay itinaas ang kanyang mga kilay sa pagkabigla at nagtanong, ano, sinusubukan mo ba akong lokohin? Nagmadali siya sa calligraphy, determinadong nagpahayag, panoorin mong ilantad kita. Lumapit sa mesa, si Qin Chongan ay mariing tumingin dito, ang 5 karakter, dahil ang araw ay napakaganda, ay kumikinang ng may hindi kapanipani walang makinang na ningning, ang agos ng nagniningning na liwanag ay bumulag sa kanya, na nagtulak sa kanya na mabilis na ipikit ang kanyang mga mata at itaas ang isang kamay upang takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay nagpanik habang siya ay bumulalas. Ano ito? Makalipas ang ilang segundo, bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nawala sa isang kaharian ng pag-iisip. Naroon ang isang pambihirang magandang diwata na nakatingin sa kanya ng may pag-iisip, nang masaksihan ang walang kapintasan,
nakabibighaning kagandahan ng babae sa harapan niya. Si Chin Chongan ay natulala at nauutal na sinabi, paano ito nangyari, na nakatayong nagyelo, ang kanyang panloob na kaguluhan ay rumaragasa, pagkatapos, gusto man niya o hindi, kinailangan niyang tahimik na kilalanin, gayunpaman, posible palang maabot ang maalamat na antas na ito. Ang mga manunood sa ibaba ay nagsimulang gumalaw, nag-uursh, oy, ipakita niyo rin sa amin, sabik na kami, bilisan niyo. Pagkatapos ay sinenyasan ni Lurai ang dalawang dalagang utusan na nakatayo sa malapit, naunawaan nila ang hudyat at tumugon, opo, ang dalawang dalaga ay lumapit sa mesa, bawat isa ay humawak sa isang dulo ng isang piraso ng papel, pagkatapos ay parehong itinaas ang papel na nagpapakita ng 5 salita, dahil ikaw ay napakaganda, patungo sa mga manunood sa ibaba. Nang makita ang mga salitang yon, ang mga mata ng lahat ay kumislap, nakanganga habang sila ay napabulala sa paghanga, wow, ang dalawang iskolar sa harap ng pila ay tumango sa papuri, napakagandang sulat, talaga. Si Ye Changqing ay nagmasid sa mga ekspresyon ng lahat at humagalpak sa kanyang sarili, hey, tingnan natin ang kanilang mga reaksyon, ang piraso ng calligraphy na ito ay tiyak na mabibenta ng maganda. Inilipat ni Lurai ang kanyang tingin kay Chin Chongan at may pagmamalaking nagtanong, binatang Chin, kumbinsido ka na ba, na naging dahilan upang siya ay ngumisi, nagngalit ng kanyang mga ngipin sa pagkabigo na may galit na kumukulo sa loob. Si Chin Chongan ay ikinaway ang kanyang manggas at sumigaw, ituring mong panalo mo ngayon, umalis na tayo, ngunit si Lurai, seryoso, ay tumawag mula sa likuran, sandali lang. Si Chin Chongan ay lumingon, nagngangalit pa rin, at nagtanong, ano yun? Mahina kong pinaalalahanan siya ni Lurai ng kanyang naunang pahayag. Sinabi lamang ng binatang Chen na kung may makakasulat ng tunay na kahulugan, siya ay gagapang palabas, naaalala mo ba? Ang mga manunood ay masiglang sumabat, tama yan, oras na para tuparin mo ang iyong pangako, ano ang pakiramdam ng mapahiya? Nang marinig ito, si Chin Chongan ay namutla at nagpanik, nauutal na sinabi, kakayo ay sobra na. Si Lurai ay ngumiti ng malapad at idinagdag, ang maglaro ay ang magtiis. Kanina, kung nanalo ka, ito ay tungkol sa pagsira ng karatula ng Qingfeng Luoyu Pavilion, ngayong natalo ka sa taya. Aalis ka na lang ng ganito. Tinitigan niya siya, ang kanyang mukha ay dumilim ng may matagumpay ng ngiti, at nagpatuloy sa malamig na boses, mukhang ang aking karatula ng Qingfeng Luoyu Pavilion ay hindi naman gaanong mahalaga. Si Chin Chongan ay itinuro ang kanyang sariling mukha, nanginginig habang nagtanong muli, pinapagawa mo ba talaga akong gumapang palabas dito? Ako ay nagmula sa marangal na pamilya ng dakilang kaharian ng Xiao. Tumugon si Lurai sa kanyang mga salita ng may argumento na hindi maaaring maging mas makatwiran, ang Qingfeng Luoyu Pavilion ay hindi kailanman humusga sa mataas o mababang katayuan, kundi sa kasanayan lamang, dahil ikaw ay dumating. Natural na dapat mong tanggapin ang prinsipyong ito, pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa pasukan, malamig na sinabi sa kanya, pakiusap. Ang mga tao ay masiglang sumigaw at naghikayat, binatang Chin, bilisan mo at gumapang. Si Chin Chongan ay itinulak sa isang sulok, galit na nanginginig habang nagmumura, Sampain, ang kanyang nasasakupan sa likuran ay bal-isang nagtanong, binata, ano ang gagawin natin? Walang ibang pagpipilian, si Chin Chongan at ang kanyang dalawang nasasakupan ay nagsimulang lumuhad at gumapang sa lupa na parang mga aso, siya ay nagbukas ng kanyang bibig nang hindi sinasadya at sumigaw ng may pagbabanta, hintayin ninyo ako. Matapos harapin si Chin Chongan, si Yan Bingxian ay kumalabog ng kanyang mga daliri kay Lurai, pumikit sa papuri, mahusay ang ginawa ni Ate Lu. Si Ye Changqing ay lihim ding humanga sa kanyang kakayahan sa kanyang puso. Kaya pala siya ang manager dito, tunay na may talento at matalas. Ang babaeng manager ay biglang yumuko kay Ye Changqing, nagpapahayag ng kanyang pasasalamat, nagpapasalamat si Rui kay Ginoong Yi para sa iyong makatarungang kilos. Masayang sumagot si Ye Changqing, walang yun, ang calligraphy ay orihinal na ginagamit para sa sariling paglinang, iniunat niya ang kanyang kamay kay Wong Mo ng taimtim na nagpatuloy. Hindi ko lang nakaya na nagamitin ito ng binatang Chin bilang paraan upang pilitin si Ginoong Wong. Si Wong Mo ay namula sa kahihiyan, mabilis na ikinaway ang kanyang mga kamay at sinabi, sa harap mo, paano ako maglakas loob na tawagin ang aking sarili na isang ginoo? Pagkatapos ay tumingin si Wong Mo sa kanya ng may paghanga,
mahiyain na sinasabi, mula ngayon, mapagkumbaba kong hihilingin ang patnubay ni Ginoong Ye. Si Ye Changqing ay ngumiti ng may pagpapakumbaba at sumagot, sa tatlo sa atin, tiyak na may isang guro para sa akin, at maraming bagay ang kailangan kong matutunan, magpabuti tayo ng sama-sama. Narinig ang kasabihan, sa tatlong tao, tiyak na may isang guro, mula kay Ye Changqing, si Wang Mo ay nagulat sa loob at naisip sa kanyang sarili, napakapakumbaba ngunit malalim na pahayag. Pagkatapos nito, si Wang Mo ay nagkumpas ng kanyang mga kamao, nagpapakita ng isang magalang na kilos, at hiniling, Ginoong Ye, nais kong sumunod sa inyo at matuto mula sa inyong patnubay araw at gabi. Biglang, hinawakan ni Yan Bingxian ang kamay ni Ye Changqing at hinayla siya palayo, sabay na lumingon upang ilabas ang kanyang dila kay Wang Mo, sinasabing, abala si Ginoong Ye, na naging dahilan upang si Ye Changqing ay makaramdam ng hiya at pagkalito, hindi sinasadyang bumulalas, ha? Si Yan Bingxian ay mabilis na tumakbo papunta kay Lu Raiyi, ngumiti ng maliwanag at sinabi, Ate Lu, bilisan mo at dalhin kami sa ikalawang palapag upang makita. Si Lu Raiyi ay nagpaubaya sa ikasyam na prinsesa, itinuro ang pinto at masayang inanyayahan, sige, sumunod kayo sa akin. Inakay ni Lu Raiyi sina Yan Bingxian at Ye Changqing sa itaas na palapag. Masiglang ginagabayan, kayo dalawa, ito ang dancing floor. Sa pagpasok pa lamang nila sa isang silid, si Ye Changqing ay natulala, dilat ang mga mata, at tumawag, ha? Tumingin sa perpektong nakaayos na mga mesa na magkakasunod na maayos, si Ye Changqing ay nakatayong namamangha, bumulalas, wow, mga tuwid na linya at tamang anggulo, tunay na maayos at pare-pareho. Itinuro niya ang isang babaeng nakasuot ng mapusyaw na pink at tahimik na nagtanong, binibining Lu, sino siya? Masayang ipinakilala ni Lu Raiyi, iyon ang manager ng dancing floor, si Su Shiru. Sa kabilang panig, si Su Shiru ay nakangiti habang itinuturo at tinanong ang isang alagad, anong nangyayari dito? Matapos obserbahan si Su Shiru ng tahimik, si Ye Changqing ay nagpahayag ng kanyang paghanga sa komento, mahinahong ugali, Pinong anyo, hindi masama, hindi masama. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, si Ye Changqing ay nagulat at nagbago ng kanyang isip nang si Su Shiru ay pumalakpak sa mesa at sumigaw, tumigil, ang nanginginig na alagad ay kinakabahang nagtanong, Panginoon, anong mali? Si Su Shiru ay may nakangiting ekspresyon, ngunit ang kanyang boses ay nagkaroon ng mapanganib na tono habang nagtanong, bakit ganito ang pagkakasabit ng iyong pagpipinta, na nag-iwan sa mga alagad na natulala at nanginginig. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Su Shiru, nanunumbat, ang lahat ng iba ay nakasabit sa kanan, ang alagad, na may luha sa kanyang mga mata, ay nauutal na nagpaliwanag, ako ay kaliwete, kaya ang paraang ito ay mas maginhawa. Inilapit ni Su Shiru ang kanyang mukha sa alagad, nakatitig at binibigyang diin ang bawat salita, dalhin mo ang pagpipinta ayon sa aking kahilingan, ang alagad, takot na takot, ay nauutal na sumagot, o opo. Si Lu Raiyi ay nalilitong lumingon kina Ye Changqing at Yan Bingxian na ngayon ay natulala at humagalpak ng awkward sa pagtatanggol kay Su Shiru. Huwag ninyo siyang sisihin, si Shiru ay may ilang mga hindi pangkaraniwang kahilingan, gayunpaman, ang kanyang alagad ay may kasanayan at mahusay na tinatanggap. Si Su Shiru ay naglakad lampas sa isang babaeng alagad at hindi alam kung ano ang kanyang nakita ay napabulalas ng may gulat, sa isang kamay sa kanyang balakang, inagaw niya ang pagpipinta mula sa babaeng alagad at galit na sumigaw, ang tema na aking itinakda ngayon ay Heavenly Maiden Picture, bakit hindi ka nagpinta ng Heavenly Maiden? Ang babaeng alagad ay umatras sa takot, nanginginig na sumagot, ipininta ko ito, ang Heavenly Maiden na bumababa sa lupa, nag-e-enjoy sa kaligayahan kasama ang mga tao. Itinuro ni Su Shiru ang pagpipinta, galit na sumigaw sa mukha ng babaeng alagad, sinabi ko na ang mga Heavenly Maiden ay maaari lamang nasa langit, bakit hindi ka nakinig sa akin? Ang babaeng alagad ay hindi na napigilan ang kanyang emosyon, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nauutal na sumagot, dahil sa tingin namin na ang mga Celestial Maiden na dumarating sa mortal world ay magiging mas buhay at kaibig-ibig. Si Su Shiru ay nagmatigas ang mukha at malamig na nagpaalis, kung hindi ka makikinig sa akin, hindi mo na kailangang maging alagad ko. Iwan mo ang iyong mga gamit sa pagguhit at umalis ka kaagad. Ang babaeng alagad ay sumigaw ng may pagpanik, at mabilis na lumuhad sa lupa,
Paulit-ulit siyang yumuko habang isang nakikiusap, Panginoon, nagkamali ako, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Panginoon, nakikiusap ako. Habang taimtim na itinataas at ibinababa ang kanyang mga kamay upang makiusap, ang babaeng alagad ay hindi sinasadyang nabangga sa mesa sa likuran niya, na naging dahilan upang ito ay gumalaw at tumagilid sa 30 degrees angulo. Bilang isang taong may OCD, si Soshiro ay lalong nagalit nang makita ito. Nakita ng babaeng alagad ang ekspresyon sa mukha ng kanyang Panginoon at napahinga sa takot, tahimik na nag-iisip, tapos na. Si Ye Changqing ay bumulong, sa pagkakataong ito ay magti-trigger na ng obsessive-compulsive disorder, si Soshiro ay pumutok ng kanyang mga buko, ang kanyang ekspresyon ay madilim at malamig na parang ang Grim Reaper na naghahatid ng hatol, ang isang taong hindi sumusunod sa mga patakaran tulad mo ay hindi maaaring gumuhit ng magandang larawan, maaga pa upang humanap ng ibang paraan. Biglang, isang boses ang nanggaling sa likuran, binibini, mali ang pahayag na iyon.